Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Alam niyo ba na mas lalo kong napatunayan ngayon na ganun pala kabobo at katanga si Laylay de Lima? Meron siyang gustong ipanukalang batas. Ito ay ang Senate Bill 1197 or Anti-Extrajudicial Killing Bill na pabor sa mga kriminal dahil kailangan daw munang warningan ang mga kriminal bago sila arestuhin sa pamamagitan ng megaphone. Hindi nakatakas yun at dapat yung mga alternatibong sandata at mga hindi nakamamatay ang mga gagamiting armas para arestuhin ang mga kriminal. Hindi gumamit ng water gun. Basta yellow garbage talaga nagpanukala ng mga batas, nakakabobo talaga no? Bigyan po natin ng sample scenario yan. Magandang araw sa kriminal na nasa loob. Binabalaan ka namin, nahuhulihin ka namin ha. Wag na wag mo kaming tatakasan. Alalahanin mo, loaded ang aming mga sandata ng mineral water. Oh? Ano daw? Mineral water? Gamit namin ang mataas na kalibre ng water gun. Papasok kami ha. Aba, matindi to ah. Love talaga kami ni Dilimaw. Grabe. Makatakbo na nga lang. So dahil binalaan nila at hindi nakamamatay ang sandatang gamit nila, di parang mataya-taya at touching runner ang resulta. At sobrang malas pa ng mga kapulisan kung nakapag-training pa ng Yamakasi ang kriminal dahil gantong stunts ang gagawin ng mga yan. So yun, bye-bye kriminal. Bigyan pa ho natin ng isa pa nakakabobong senaryo yan mga kapatid. Good PM sa lahat ng mga kriminal. Arestuhin namin kayo ha. Where na you? Dito na mi. Okay. Papasok kami ha. Huhulihin namin kayo. Sige, hulihin nyo kami. Pero babarilin namin kayo ha. Sige, pero walang tamaan sa ulo ha. Sa paa lang. Okay. Wait namin kayong pumasok dito. Buti ho sana kung ganun katanga ang mga tao sa Pinas. Ginawa niyang comedy ang mga pulis, no? Malamang ito ang reaksyon ng mga senador nang sinabi niya ang ipapanukala niyang batas na yan. So nag-iisip na tuloy ako ngayon dahil kung totoong 14 million ang bumoto kay Laylay de Limaw, di mali pala ang datos na sinasabi ni Mr. President na 3 million lang ang adik sa buong Pilipinas. 14 million pala. Pero alam nyo ba na sa kabila ng kabobohan at katangahan niya, meron pa rin tayong utang na loob sa kanya? Kasi kung di dahil sa katangahan niya, hindi ho natin makikilala si President Duterte noon. Gusto nyong malaman kung bakit? Ito ho ang kwento. DDS really exists, pero sa New Bilibid Prison. Ito ay ang De Lima Drug Syndicate at milyon-milyon ang kinikita nila sa halos lahat ng lugar sa buong Pilipinas, maliban sa Davao City. Kasi yung mga nanlalaban ng mga pushers and drug users sa Davao, shoot to kill ang order ni former Mayor Duterte. So nabadtrip si De Limaw. Dahil malaki ang Davao City, ilang milyon din na mawawala sa pwedeng kitain nila. Kaya pinag-initan niya si former Mayor Duterte. Ang ginawa niya ngayon, bumuo siya ng DDS. Yun yung De Lima Death Squad. Isa sa mga member niya, si Mato-Bato. Sila yung mga pumapatay ng mga inosenteng tao sa Davao City para ibintang kay Mayor Duterte. Nung marami nang napatay ang DDS, which is De Lima Death Squad, gumawa siya ngayon ng kwento na merong Davao Death Squad. Tapos, pinabalita pa sa mga bias na media na human rights violator daw si Mayor Duterte. Hanggang sa nabansagan pa siyang the Punisher ng mga international media. Hanggang sa nagipang one of the safest city in the world ang Davao City. Dahil ang mga kriminal ang napapaslang sa lugar na to, hindi inosenteng mga mamamayan. So basically, God uses the greed and stupidity of Laylay de Lima para makilala ng buong Pilipinas at ng buong mundo si former Mayor Duterte. So magpasalamat pa rin po tayo sa kanya dahil naipakinabang ho ang katangahan niya. So if you assume that DDS or Davao Death Squad really exists, wala ho kaming pakialam. At pangangaralan nga ho pala kita tungkol sa extrajudicial killing. There is no such thing as extrajudicial killings. It is a common crime committed to another human being. Dahil sa panahon pa lang ng Aquino administration ay nangyayari na rin ang mga yan. At ang tawag dyan ng media ay salvage victim. Bangkay ng isang lalaki, may mga saksak sa leeg, nakasilid sa sako sakay nilagay sa loob ng drum. Bangkay na tadtad ng saksak,
Isinilid sa garbage bag at may karatulang hold up ang hilig ko. Drug pusher ako, huwag tularan. Salot ng lipunan naman ang mga katagang nakalagay sa papel na iniwan sa bangkay ng lalaking may tama ng bala sa ulo. Isang lalaki, natagpuan sa sidewalk. May senyales na maaring itinali at sinakal. Isang lalaki, natagpuan din. Nakatali ang paa at kamay, nakabalot ng duct tape ang ulo, may nakasulat na hold upper ako. Bangkay, natagpuan sa ginagawang drainage, tadtad ng saksak. Isang biktimang isiniksik sa karton, marami ring saksak. At nito lang May 22, isang bangkay ang nakita sa loob ng drum, tadtad din ang saksak. Ang 7 bangkay na yan, ngayong taon lahat natagpuan. At ang tawag sa kanila, mga salvage victim. O diba? At kung meron mang mga summary execution ngayon na mga binabalot ng mga packaging tape, ang DDS na ho ang may gawa niyan o ang Dilima Death Squad. Nang sa ganun, ibaling na naman ang sisi kay President Duterte. Utang na loob, Laylay de Limaw, tama na ang panluloko sa taong bayan. Dahil bukas na ang mga mata namin sa katotohanan. Di na namin kailangan maging political analyst para lang i-analyze ang mga nangyayari sa aming kapaligiran. Common sense lang. Gets na ho namin yan. Ang dami ng tumistigo laban sa'yo, nasangkot ka sa droga sa New Bilibid Prison. Kaya utang na loob, bawas-bawasan nyo ho ang kapal ng mukha nyo. At sobrang obvious din na gusto mo na talagang patahimikin si JB Sebastian. At nang di niya na mabunyag ang baho mo sa mamamayan. Sinadya mong sabihin na government asset siya para itumba siya automatically ng mga ka-inmates niya. But unfortunately, di siya natuluyan. Kaya nga napadasal ka habang nagbibigay siya ng statement, diba? Tapos dati, sure ka na asset siya. Tapos ngayon may nagsabi niya lang sa'yo? Sa isang press conference, sinabi ng senadora na asset talaga ng pamahalaan si Sebastian at tumutulong sa pagbibigay ng impormasyon kaugnay ng operasyon sa Bilibid. He is an asset. Ang nagsabi sa akin na asset siya ay sina General Villasanta at si General Bucayo. O diba? Halatang halata ho talaga ang pagiging sinungaling mo. Well, sanay na ho kami sa'yo at sa mga kapartido mo. Dahil pag ang mga kultong dilaw ang nagsalita, asahan nyo ho na 99% ay panay kasinungalingan. At ito nga ho pala ang pagkakataon ko para sabihin sa'yo ang liham ng mga Duterte supporters. Sobrang dami ho ng mensahe na yun, pero dalawa lang ho ang pinupunto nila. Una, ina mo daw. At mamatay ka na raw sana. O diba? Love na love ka nila. At tungkol naman sa fan mong si Agot Isidro, I don't wanna call her bitch, idiot, or anything kasi nasabi na niya lahat sa'yo eh. Naiintindihan ko na may mental disorder ka at malamang di mo na inom ang gamot mo nung nag-post ka. Kaya simpleng paliwanag lang ho ang bibigay ko sa'yo. Kunwari busy ka at nakafocus ka sa ginagawa mo at gusto mong matapos yun ng maayos at perpekto. Kaso biglang may nakialam sa'yo na hindi ganyan, dapat ganito. Tapos kung di mo sila sinunod, pinarinigan ka ng mga salitang hindi mo gusto. Anong gagawin mo? Malamang kung di ka nakainom ng gamot mo, di lang humura ang masabi mo o magawa mo sa taong nakikialam sa'yo. Malamang masampal at matadyakan mo pa sila sa sobrang inis mo. Same situation po yon sa presidente namin. Pinapakailaman po siya ng US, ng UN at ng EU. Dahil di ho nila makontrol ang presidente namin. Dahil ang gusto ho nilang umupo sa pwesto, yung peking vice presidente. Natuta ng Liberal Party na puppet ng Estados Unidos. Gets mo? Pero kung di mo ho na-gets yun, inom ka ho muna ng gamot mo at ulit-ulitin mong panoorin ang video na to. Okay ba? So, ako po si Mr. Rio